views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan, so isang magandang araw po sa lahat ng ating mga karadyo agri at sa ating mga kapalay. So kayo po ay nakatutok pa rin dito sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan. At syempre, isang panibagong episode na naman po ang ating matutunghayan sa panibagong episode po ng ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. At bago po tayo magsimula, batiin po muna natin ang ating mga kasamahan dito sa ating ahensya, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, sa pangunguna po ng ating Director 4 na si Dr. Jonicio Alvindia. Andyan din po of course ang ating Deputy Director Sir Joel Vidator, sa lahat po ng mga division chiefs po natin at mga section heads. Syempre po sa division chief po ng Applied Communications na si Sir Jong Davalos, at sa Administrative Division po na si Sir Jerry Avellanosa, sa lahat din po ng mga section heads natin, sa buong Filmec community, at sa mga bisita din po natin ngayon na nasa training hall dahil meron po tayong ongoing na activity po dyan na nag-start po nung Wednesday or kahapon, at pinag-uusapan nga po yung tungkol po sa ilang mga bagay naman po tungkol sa procurement workshop. So shout out po sa ating mga nasa training hall po ngayong mga oras na ito. At syempre babatiin din po natin ang ating mga karadyo, agri at mga kapalay mula po sa Philippine Rice Research Institute, sa pangunguna po ni PhilRice Executive Director Dr. John De Leon, at gayon din po sa Head ng Development Communication Division ng PhilRice na si Dr. Hazel Antonio. Bukod po sa tayo ay napakikinggan sa 90.1 FM channel ng inyong mga radyo, tayo po ay sabayan ding napapanood sa mga official Facebook pages ng Radyo Agri, DA PhilRice, RCEF Extension page at ng DA Filmec. Kaya naman po kung kayo ay may mga nais na batiin, mga katanungan po sa ating magiging talakayan mamaya at mga shoutouts po, ay maaari po ninyo itong i-comment sa mga nabanggit ko po na mga Facebook pages. Maaari rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe, mga katanungan, suggestions at pagbati sa ating Radyo Agri Text Hotline 0962-119-7445. At syempre, naka-open din po of course ang PhilRice Text Hotline na 0917-111-7423 para naman po sa mga katanungan, suggestion at ilan pang impormasyon na nais po ninyong malaman tungkol po sa Philippine Rice Research Institute. Mahigit 10 taon na po nang nagsimula ang radio engagement ng PhilRice, at hanggang ngayon po ay patuloy na pinagkakatiwalaan ng PhilRice ang potensyal ng radyo upang makapagbigay ng impormasyon sa pagsasaka. Ang radio engagement po na ito ay kilala na sa tawag na Palay Bida, na isang paraan po ng ahensya upang maibida ng ating mga rice experts ang mga makakalagang impormasyon na dapat pong malaman ng ating mga kapalay at mga karadyo agri tungkol po sa pagpapalayan. At para po simulan na ang ating talakayan na ngayong oras na ito, ayan mga kapalay at mga karadyo agri, napapaisip na po ba kayo kung kailan nga ba ang tamang oras ng pag-aani? At sigurado po ba kayo na hinog na po ba ang inyong mga palay, o baka naman napaaga or nahuli ka na sa time na dapat ikaw ay mag-harvest na? Alam mo ba na kahit maganda kasi ang tubo ng iyong palay ay pwedeng bumaba ang kalidad nito? At saka syempre ang ani kung wala sa timing ang iyong pag-harvest. Isang linggo lang ang pagitan po, pwedeng manalo o matalo ka na. Kaya talagang napaka-importante po na masiguro po natin na timing is everything. Dahil sa marami pong pwedeng mangyari sa bawat oras, sa bawat araw po na dumadaan. Lalo na po syempre sa ating mga pananim. Kaya nga po para mapag-usapan natin at para malaman po natin kung nasa tamang timing po ba ang ating pag-ani, lalo na po doon sa ating mga kapalay at mga karadyo agri na aani na or naka-ready na sila for their harvesting. Aalamin po natin ang ilang mga impormasyon hinggil dito.
Kasama po natin via Google Meet si Kapalay Arnold Juliano, Supervising Science Research Specialist at isa rin pong Future Rice Farm Manager para po malaman ang mga impormasyon kung nasa tamang panahon na po ba ang inyong mga palay. Ayan, magandang araw po Kapalay Arnold at welcome po sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Bago po tayo magsimula, batiin po muna ninyo ang ating mga viewers at ang mga tagapakinig po natin sa mga oras na ito. Yeah, magandang hapon sa ating lahat. Okay lang po ba? Narinig po ba yung aking boses? Apo, ayan, loud and clear po. Yeah, salamat sa Panginoon, niloob niya na tayo ay magkasama-sama sa isang radio interview nito para ibahagi sa ating mga magsasaka kung paano ba ang tamang panahon ng pag-aani. Thank you sa PhilRice and of course sa PhilMec for giving this opportunity para sa ating mga magsasaka. So, yun lang po. Yes po. Sige po, para po simulan na po yung ating talakayan, Kapalay Arnold. So, para po sa aking unang katanungan, ano-ano po ba yung mga palatandaan o yung mga signs na handa na po ang palay para po ito ay anihin? Yes po. Sa ating pong mga magsasaka, very familiar sila na ang kanilang palay na kanilang itinanim. Kapag yan ay namunga, ay dapat alam nila kung kailan sila aani. Kasi mayroon number of days yan eh. Mayroon pong number of days, meron tayong early maturing varieties, meron din tayong late maturing varieties, umaabot ng 120 days. Pero sa kanilang pagtatanim, kaya nilang computein, kailan ba sila aani, anong buwan sila aani, anong linggo. Pero meron pa ring mga palatandaan yan na kapag ang magsaka ay tumingin sa kanilang mga palayan, kapag ang kanilang mga butil ng palay, karamihan po ay mostly ay yung mga panicles nila ay golden yellow na o talagang hinog na, maaaring sabihin nilang mag-aani na sila. Kung yung palay ay aanihin ng mano-mano, kadalasan ito ay pwedeng anihin kapag ang hinog ng palay ay nasa 85 to 90% na. Pero kung ito ay gagamitan ng makinarya o combined harvester, ang hinog nito ay kahit 90% to 100% ay pwedeng anihin. Siguro may tanong yung ilang mga farmers natin, bakit ganon? Bakit yung mano-mano ay mas bababa yung percentage, po. nasa 85. Opo. At yung combined harvester ay maabot ng 100%. Opo, Ganito kailangan 100. Kailangan lahat na po, kumbaga, ma-sure ng hinog na po. Opo. Kasi po sa mano-mano, kapag marami kasing beses na hawakan yung palay. Kapag ginapas mo siya, inipon mo siya, hanggang sa ito ay giikin. Kaya nga, hindi dapat hinog na hinog. Dahil may posibilidad na kapag hinawakan mo na yung palay, pwedeng may mga mahulog na butil ng palay. So, tataas yung losses. Yes. Yung harvesting loss natin. Pero kapag gamit ang combined harvester, minsan lang kasi niyang hahawakan yung palay. Na kapag hinawakan na niya, may papasok na niya sa loob ng makinarya, ng machine, at ipaprocess na siya hanggang sa ito ay malinis, at may sako. Kaya yung losses, hindi natin makikitang marami. Kundi meron din, pero kukunti lang. So, ganun po siya. Kaya medyo may pagkakaiba na ang pag-aani ay hindi basta-basta kung manual or combined harvesting. Ito ay guidance sa ating mga magsasaka. Saka yung palay po natin, kapag anihin ng wet season, di po ba wet season? Apo. Kung tagpulan yan, ay kadalasan kapag hinarvest mo ngayon, o ginapas mo ng umaga, dapat po ay giikin siya ng hapon. Kasi may effect yung rainy season natin para hindi masira yung ating palay. Pangalawa, kapag ang season natin ay dry season, kagaya po ngayon, dry season ngayon, mainit ang panahon. Yes. So, yung ating pag-harvest kung mano-mano, kahit 2 days po yan. So, pag hinarvest mo ngayon, pwede kahit bukas ay anihin kasi hindi naman siya umuulan at hindi basa yung ating palay. So, ganun po siya. Ganun yung So, marami pong kumbaga, marami pa rin pong kailangan i-consider, like yun na-mention po ninyo kanina na panahon o yung season po natin kung dry or wet,
tapos at the same time po yung variety, at gayon din po kung papaano po yung magiging paraan ng pag-aani kung ito po ay mano-mano, at saka po kung gagamit ng makinarya kagaya ng combine harvester. Yan. So, ilan pa lang po yan, at dapat po siguro ma-remind din, maganda na napag-uusapan po natin ito para nare-remind po yung ating mga kapalay. At gayon din po sa mga, kumbaga, bago pa lang po sa pagtatanim po ng palay, ay maganda po na kumbaga paalala din po at additional information po sa kanila ito. Ayan. So para naman po sa aking ikalawang katanungan, Kapalay Arnold, may kinalaman po ba yung tamang pagpapahinto naman ng pagpapatubig bago po ang pag-aani ng palay? At kung may kinalaman po, pwede nyo po bang i-explain ano po yung contribution or ambag po nito if ever? Yes po, totoo po yan na merong kinalaman yung sa pagkapatubig natin at kailan tayo hihinto magpatubig at kailan natin i-drain yung tubig na nasa ating palayan. Kadalasan po, ang ni-recommend natin sa Philrice na dapat sa mga magsaka, i-drain nila yung kanilang tubig sa bukid 1 hanggang 2 linggo bago mag-harvest. May range po siya kasi nakabase yan sa klase ng lupa. Kung ang lupa natin ay clay o lagkit, normally inaabot yan ng mga 2 linggo na papatuyuan mo, no? Kung ito naman ay mga sandy clay, sandy na soil o lupa, ay yung 1 linggo lang enough na para matuyo yung ating green. Ngayon may mga advantages. Bakit natin papatuyuan yung ating bukid hangga't maaari ngayong dry season, ano? Unang-una ay para maabot natin yung uniform ripening and maturity ng crop. Yung pantay-pantay yung pagkahinog ng ating mga palay. Kasi kung may tubig kasi yan, may tendency na yung iba ay berde pa, hindi basta-basta nahihinog. Pero pag napatuyuan mo sila, dahil sa tindi ng init na sisikat ng araw, bibigay ng araw, ay magpaparehas yung pagkahinog ng ating mga butil. Pangalawa, ay maiiwasan natin siyempre na mabasa yung ating mga inaaning palay. Kasi kapag may tubig kasi, may tendency na mabasa yung mga butil ng palay. Pero kung tuyo yung ating bukid na patuyuan natin, ay hindi siya mababasa. Okay. At yung panghuli, mas madali ang operasyon sa bukid kapag tuyo yung lupa na ating aanihin. Most especially kapag combine harvester o reaper yung ating gagamitin, mas madali ang operasyon. Kahit sa mga tao, kapag ikaw ay gagawa sa bukid na tuyo, mas mabilis ang ating pagkilos. Opo, totoo din. Kumbaga, wala rin po yung tendency na kumbaga madudulas tayo o kaya po yung medyo hassle sa pagkilos po natin. Lalo na po very crucial din po syempre yung movements natin. Sabi ko nga po kanina yung oras sa pag-harvest po natin. Ayan. So nabanggit kanina ni Kapalay Arnold yung ilan sa mga advantages. Kaya importante yung pagpapahinto din ng pagpapatubig. Una, para masiguro na uniform ang paghinog at maturity ng palay. Pangalawa ay maiwasan of course ang pagkabasa ng palay. At ang panghuli nga ay para mas maging madali, less hassle ang ating pagkilos at operasyon sa bukid. Lalo na kung gagamit po tayo ng mga machines kagaya ng combine harvester at saka ng reaper. Ayan. Sa ikatlong katanungan ko naman po, ano naman po yung epekto kapag napaaga or nahuli yung pag-ani po ng palay? Ilang percent po yung posibleng mabawas or maging effect po sa dami ng ani ng ating mga kapalay kapag napaaga or na-late po sila sa dapat ay araw po ng or panahon po ng pag-harvest po ng ating mga kapalay? Yes po. Sa panahon ng anihan, alam nyo, ang mga farmers natin talagang interesado yan, masayang-masaya yan kasi ito ang pinakamasayang panahon sa rice production, ang pag-aani. Yes po. Lalo na kapag sa panahon ng malapit ng anihan, nababalitaan ng ating mga magsaka na mataas ang presyo ng palay. Di ba? So very excited yung ating mga magsaka. Iniisip nila kung ipapaani na nila para humabol sa presyo, sa tamang presyo. Pero kung minsan merong napapaani ng maaga, too early. Kasi kung titignan nila yung palay, kasi dapat nga ina-assess talaga yung butil ng palay pag magpapaani ka.
Kung po, sa mga magsaka natin, siguro ginagawa na din nila, pupunta sila sa bukid nila, although kulay ginto na yung palay sa tingin sa malayo, pero pag kumuha ka ng uhay, doon mo makikita kung talagang hinog na yung butil ng palay. Kaya yung 85 to 90%, machi-check mo yun doon sa isang uhay. Makikita mo yun, i-section mo sila hanggang sa huling section, makikita mo yung batok ng butil ng palay. Opo. Na meron pang kulay green, pero kapag pinisil mo siya, pwede kasing malambot or malagatas. Meron naman yung kulay green, pag pinisil mo siya, matigas na rin. So, doon magkakaroon ng decision yung farmer natin na nasa 90-95% na nga ito, o 85% na kung saan pwede nang ipaani. Ayun. Kasi doon siya mag-decide kung magpapaani siya kagad o hindi. Kasi pag hindi niya nakita yon at basta nagpaani lang basta-basta, ito yung too early, sinasabi natin, posible kasing bumaba yung ani niya dahil merong losses, may harvest loss na tayo niya. Sabi diyan na yung mga butil na berde pa at malagatas na inani ng mas maaga, kapag ito ay binilad natin, limitan yan, magiging tulyapis yan, at saka half-filled. Half-filled ay kalog, yung kalog. Apo. Yun yung pwedeng maging kalabasan. Nasa isang banda, ito ay pag minil mo ito o giniling, pag natuyo na siya, pwede kasing mas mababa ang milling recovery. Okay. Mas mababa. Normally, ang pan natin maabot ng 65%, supposed to be yung target natin Apo. na milling recovery. Pero pag ganitong sobrang aga na may mga tulyapis, may mga kalog, may mga green pa, so pag tinuyo yan at minil, may mga mababa ang milling recovery, maabot lang ng mga 50% yan, Okay. So ang laki nung maging factor. losses ng ating mga magsaka. Yes po. Yes po. Saka isa pa, kapag inani ito na may green, alam mo yung mga traders pag binenta mo yan at tinignan ng classifier, ang itsura niya, sabi niya may green, minus yan, may minus na halaga. So bababa yung market value. So kahit na mataas yung presyo ng palay mo, magma-minus piso sila, ganon, para lang mabili yung palay mo. Siyempre, yung farmer, wala naman siyang choice. So, ibenta na lang kahit bumaba. Opo. Pero sa isang banda, kung nakapag-antay sana siya sa tamang panahon, yung presyo, hindi mababawasan. Opo. So, isa yun. Ngayon, kung too late naman, kasi pag too late, ito yung mga cases na kapag yung presyo ng palay ay napakamura, diba? Kapag napakamura ng palay, ang iniisip ng mga magsaka natin ay hindi ko muna ipapaani, mag-aantay ako ng presyo. Yes. Di ba yun yung mga senaryo, Opo. Senaryo po yan na kung saan totoong nangyayari sa ating mga magsaka. Okay. Kaya lang ang hindi nila nakikita na habang inaantay nilang nahinog na, o overripe na, o nasosobrahan na ng hinog yung mga palay nila habang inaantay yung presyo, yung mataas na presyo, ay hindi nila alam at hindi nila na-observe o hindi nila napapansin na nasa mataas na exposure na sa environmental risk yung kanilang mga palay. Ibig sabihin, nasa exposed na sa surrounding natin, andyan ang mga ibon na pwedeng kainin nila, bawas sila. Andyan yung mga daga pwedeng kumain kasi nandun pa yung mga palay, hindi pa na-harvest. At may tendency na yan ay mag-lodge. Pag nag-lodge, yung dadapa. Okay. Pag dumapa kasi yung palay, pag tukol na yung palay at dadapa yan, may tendency yung didikit sa lupa. So yung losses ay dadami. Okay. Merong mga harvesting loss na pwedeng mangyari. Ang isa pa ay, siyempre, na-expose siya sa matinding init. Ngayon, sobrang init, And then sa gabi naman ay malalamig, di ba? Malalamig. So yung condition ng ating butil ng palay, may tendency na magkakaroon ng crack or fissure. Lamat. Lamat. Na yung lamat ng butil ng palay, pag hinarvest mo yan, hindi mo na makikita kasi naka-cover pa yan, may coat pa yan. May hull pa, may iba pa. Pero kapag yan ay minil mo, ang mangyayari dyan ay marami ang durog. Okay po, yun pala. Okay. Kapag marami ang durog, ito yung isang nagiging problema. Mababa ang ating head rice recovery. Kaya yung mga butil ng palay ng buo-buo,
bihira, mababa yung kanilang nakukuha. Normally, nasa 30% lang, ganon. Opo. At yung karamihan ay durog na. Opo. Siyempre, kapag durog yan sa presyo, sa market, mura yan mas mura. Okay. Kaysa sa buo-buo. Ano? Mhm. Kaya nga binibili nilang mas mura kasi no overripe. Opo. Kahit yung mga classifier, makikita nila yun na ay sobra ang pagka-dry nito. Kaya pag kinlassify nila yun at hinawakan nila, alam nila na durog, no? Yes, So opo. yung value niya pwede ring bumaba. Okay. Posibleng mangyari. Ayun. So, in short po, regardless kung napaaga or na-late, ang ending po niyan ay may malaking epekto po doon sa kalidad ng ani, which makaka-apekto din po sa magiging kita ng ating mga kapalay. Yun. Yes po, tama po yun. Opo, dahil kumbaga kapag ka napaaga, so may greenish pang kulay yung palay, so ang mangyayari, hindi siya, mababa syempre ang magiging offer sa kanya, kumbaga. Tas ganun din naman po kapag ka na late, yung kahihintay na medyo tumaas ang presyo, mas nagiging at risk po yung ating mga aanihing palay sa iba't ibang environmental conditions like sa weather, yung mga nabanggit po na pwede pong makain ng mga peste, ng daga, tsaka ng ibon, which in turn ay makakaapekto po sa mababang head rice recovery din po. Ayan. So, kaya po, kaya kagaya nung nabanggit ko po kanina, talaga napakahalaga po ng timing maski po sa pag-ani. Kaya po yan ha, ilan pa lang po yan ang mga impormasyon po na ito tungkol sa mga signs, mga palatandaan at ilan pong mga bagay na dapat po nating alalahanin para malaman po natin kung dapat na ba o medyo maghihintay muna tayo or baka late na sa pag-ani po ng ating mga pananim na mga palay. So mamaya po, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, marami pa po maibabahagi ang ating kapalay guest. Kaya naman po, tuloy-tuloy lang po sa pakikinig. At syempre, kung may mga nais po kayong batiin, i-shoutout at mga katanungan din po hinggil po sa ating talakayan, ayan, maaari po kayong mag-comment sa ating mga Facebook pages. At syempre, babasahin ko na rin po muna ang mga pagbati ng ating mga kapalay at mga karadyo agri mula po sa PhilRice sa Facebook page. Ayan, i-shoutout ko na rin po ang moderator natin sa DA PhilRice sa Facebook page na si Kapalay Maynard Pagaduan. Ayan, mula po kay Kapalay Lea Dagook. Sabi niya, magandang araw po. From Siloan, Southern Leyte po ako, Kapalay. Ayan, magandang araw, Kapalay Lea, at maraming salamat sa pagtutok. At syempre, shout out po sa mga taga Liloan, Southern Leyte. At ito naman po mula kay Kapalay Annabela Alcantara Pandi or Pandi, good PM po, bayan po ng Rizal, Nueva Ecija. Magandang araw po. At ito naman from Pinamalayan, si Kapalay Melflor Agiflor, salamat. Ayan, magandang araw po. At ito, sabi po ni Kapalayan Nora Gani, okay lang naman ang init ng araw. Actually, kanina medyo makulimlim po, but I think mas okay na yung ating weather compared kanina. Ayan. And another one mula naman po sa Catanduanes. Magandang araw po, Kapalay Belinda Espanto Tobale. At ito pa mula kay Kapalay Amelita Castro, magandang hapon po. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating panibagong episode po ng ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. At pinag-uusapan nga po natin ngayon, nasa tamang panahon na ba ang iyong palay, kapalay at karadyo agri? At syempre po, dito pa rin po yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan. At maaari pa rin po ninyong mapanood yung mga na-miss ninyong episodes sa ating page, gayon din po sa ating YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM. At sa mga totally hindi po nakapanood o nakapakinig ng ating episode o hindi po naabutan yung simula po ng ating talakayan, muli po ninyong mapapakinggan ang episode na ito sa Sabado po ng hapon, 2 to 3 p.m. pa rin po sa 90.1 FM ng inyong mga radyo. At syempre, i-follow nyo na rin po ang iba pa nating mga digital platforms. Hanapin lamang po sa Instagram at X ang Radyo Agri 90.1 FM. At syempre po, andyan pa rin po ang ating call and text hotline 0962-119-7445 at ang PhilRice text hotline na 0917-111-7423. Ayun. So, ayan, meron po ulit na pahabol na comment or pagbati si Kapalay Lea Dagook.
Ayan, thank you po sa dagdag na kaalaman, kapalay. God bless us all. Maraming salamat po. At syempre, para po sa pagpapatuloy po ng ating talakayan tungkol sa mga signs, nasa tamang panahon na ba ang pag-ani ng inyong mga palay? Kasama pa rin po natin si Kapalay Arnold Juliano. Ayan, so para po sa ating talakayan, Kapalay Arnold, para po sa aking ika-4 naman na katanungan, ayan, so although medyo na-mention nyo na po ito kanina, pero baka po mas mai-elaborate nyo po at this time kung naaapektuhan po ba yung kalidad ng bigas para sa consumer naman po or nagbebenta kapag po hindi din tama yung timing ng pag-aani. Yes po, oo, nabanggit ko na nga rin yan kanina, ano? Yung kapag hindi timing, ano? Kapag sobrang aga, so maberde yung palay na tinuyo, ano, na harvest at tinuyo. Kaya choky, nagiging choky, ano. Kaya nga kapag minil yan, ay durog, marami ang durog. Kaya nga yung presyo ng mga traders pag ganon, alam na alam din nila mas mura yung pagbili nila, bawas ng parang piso, ganon yung nangyayari sa per kilo, na nangyayari sa mga magsasaka natin. Yun namang sa too late, ay nagkakaroon nga ng lamat o fissure yung ating mga butil ng palay na kapag ito ay giniling, marami ang durog. So, yung quality ng bigas natin ay hindi nagiging maganda. Maraming mga durog. Yun lang po. Okay. Yan. So, nami-mention nyo na rin po kanina at some point po ito yung sinasabi na, ang sinasabi ay dapat tama ang moisture content ng palay sa oras ng pag-ani. So, ano po ba yung mga pwedeng gamitin ng ating mga kapalay at mga karadyo agri para masukat po kung tama o swak yung moisture content po ng kanilang mga palay? Yeah, napakahalaga po ito sa ating mga magsaka, lalo na sa mga panahong ito, ay meron na rin namang available na instrument. Yes ito yung po. tinatawag nating grain moisture meter. Alam ko ang PhilMec merong dinevelop niyan. Yes po, yes po. Grain moisture meter, ano po. So, dito po sa pag-check ng farmers, kung meron kayong grain moisture meter, pwede nyo ma-check ang butil ng palay. Pag nilagay nyo yan sa moisture meter, malalaman niya kung ilan ba ang laman ng tubig sa bawat butil ng palay natin, ano. So kadalasan ang recommendation natin dito sa PhilRice para sa mga magsaka, kapag dry season, ang moisture content sana ng ating mga butil ng palay ay nasa range ng 18 to 21%. Okay. Dapat ganoon yung lumalabas para masabing pwede na nga itong anihin. Ngayon kapag wet season naman o tag-ulan, yes, ang range ng moisture content na mababasa natin sa moisture meter ay 20 to 25. Medyo mas mataas siya ng konti gawa ng tag-ulan nga. Tag-ulan, rainy season. Okay. Kaya mas maraming tubig ang laman ng butil natin sa wet season. Yun. So, ayan yung grain moisture meter po pwede po nating magamit. Ayan. Actually, meron naging previous episode po yung isa naming program dito, ang Techno-Pitch on Air, kung saan yung isa sa mga developer na si Engineer Richard Avila, ibinahagi po niya sa atin yung grain moisture meter mula naman po dito sa PhilMec. And ito po, to proceed naman po para sa aking next question, mula po sa mga kinagawian na pag-aani ng palay, ano po ba yung mga bentahe ng paggamit ng mga makinarya pagdating po sa pag-aani? Ay, opo. Maganda ito. Noong unang panahon kasi, kung titignan natin noong unang panahon, traditional harvesting. Yes po. Medyo laborious talaga, no? Opo. Isang hektarya, mangangailangan ka ng mga 20 tao para matapos yung pag-harvest mo, paggapas mo. Ano? Opo. So, pero kung gagamitin mo ang combine harvester, mabilis siya. Kasi isang operator mo lang, may isang tao ka sa likod, yung maghapon niya, kayang tapusin yung 4 na hektarya. Basta maganda yung condition ng bukid natin, matatapos niyang mabilis kumpara dun sa napakaraming tao na isang araw. Isa yun sa nakikita nating advantage ng mechanical harvester. No? Ang isa pa, lalo na kung panahon ng tag-ulan, ay yung merong bagyo. Opo. Sa panahon ng may bagyo, kung bukas may darating na bagyo at ikaw ay farmer, ngayon ay nakikita mong pwede nang anihin yung palay mo, pwede ka na magpaani gamit ang combine harvester para sa araw ng bukas, na-harvest mo na, na-siguro mo na yung palay mo. Yun yung isang advantage niya. Unlike dun sa mano-mano kasi natin, yung traditional, talagang aabutin ka ng bagyo,
So yung palay mo mag-iinit at pwedeng dumapa. So pahirapan yan sa mga magsasaka natin at maraming masasayang at matatapon. Yes. Yun yung isang kagandahan ng combine harvester. Isa pa, kay mas marami siyang marirecover na palay. Kasi yung losses natin, kumpara sa mano-mano, minsan lang magtatapon tong combine harvester pero meron din mga 1% ganon. Parang sa 100 kaban mo sa hektare, meron naman ihuhulog na isa, ganon. Dahil na kung maganda standing crop yung palay natin, talagang less yung losses. Unlike sa mano-mano, mataas yan, maabot ng 4-5% hanggang sa makagiit, no? So, ang laki na nagsisave ng ating mga farmer. Isa pa ay sa panahon ng upahan, di ba? Sa pag mag-uupa yung ating mga magsaka sa combine harvester. Dati sa mano-mano ay 7-8 yan 15% yan of your harvest. So, dito sa combine harvester, nasa 8 to 10% lang yan. So, may savings pa rin, may recovery yung ating mga farmers sa pagpapaani nila. No? And then, ang isang kainaman pa, dati yung ating mga farmers, naghahanda yan ng merienda, pagkain, para sa mga mag-aani. Dito, talagang package deal na ito, yung combine harvester. Pag sila nag-harvest, hindi mo na sila mapakainin. Hindi ka na rin bibili ng sako kasi sa kanila na rin yung sako. So, ang laki ng alwan para sa mga magsaka. Opo. Yun yung ilan sa mga pwede nating may pakita sa mga magsaka na kaginhawahan kapag natin ng combine po. harvester. Kumbaga po, bukod po sa makakatipid sa costing nila, sa gastos nila, at the same time po, nabanggit po ninyo, magandang nabanggit din po yung mas mababa po ng harvest losses. Kasi actually po, of course, ito po yung isa sa talagang vision po din dito sa Philmec kung saan at least po yung bawat losses po na yun ay maging karagdagan po or maging gains po ng ating mga kapalay na mga magsasaka. At syempre, in terms of efficiency at mas mabilis po, syempre, lalo na yung na-mention nyo kanina na kapag alam natin na merong mga disaster kagaya po ng bagyo, at least hindi na tayo maghahanap ng napakaraming tao din po para maging katuwang natin sa pag-aani, plus syempre yung oras din po ng pag-aani with the help ng mga machineries po like ng combine harvester, talagang masisiguro po natin na kahit na medyo feeling natin alanganin na sa time, pero with the help of machineries ay masusure pa rin po natin na maaani natin ng maayos yung ating mga pananim. Ayun. So, para naman po sa aking last question, ito po ay hingi na lang po ako ng advice o mga bilin po sa ating mga kaparet, mga karadyo agri para po dun sa mga excited na or maaaring may mga hinihintay pa po ng mga signs or mga talagang gusto na po na i-harvest po yung kanilang mga pananim. Ano po yung mga nais po ninyong mag-i-advise or paalala po sa kanila? Yes po, sa ating mga magsaka. Totoo yan, nakaka-excite talaga yung magpapaani ka na Na-imagine mo na talagang magkakaroon na ng bunga yung pinaghirapan sa loob ng 4 na buwan. So makikita mo, ang ganda ng palay. So, yun lang ang binibigay nating advice sa mga magsaka natin. Make it sure na nasa tamang panahon yung ating pag-aani para hindi magkaroon ng losses, hindi bumaba ang kalidad, at makakuha tayo ng maraming ani, may mataas na presyo at maganda ang kalidad ng ating mga inaaning palay at nang sa gayon, mas ma-enjoy natin ang mga harvest na ito para sa ating mga magsaka at sa mga consumers natin na mga Pilipino. Yes So, po. yun lang po. Actually po, maganda rin po na hindi lang yung mga kapalay natin, yung mga producers, but also tayo po bilang mga consumer ay may effect din po yung tamang timing po sa pag-aani dahil everything will follow dun sa magiging kalidad po ng mga bigas na ating kakainin. Ayan, maraming salamat po, Kapalay Arnold, sa mga naibahagi po ninyo sa aming information para po sa kahalagahan ng tamang timing po para sa ating pag-aani para masiguro po natin na successful at sabi nga po yung pumaldo yung ating mga kapalay sa pag-ani po ng kanilang mga pinaghirapan po na mga pananim. At eto po, ilang pong mga comments mula kay Kapalay Cecil Retaga Bartolay. Ayan, watching daw siya from Leyte. Maraming salamat sa pagtutok. At meron pong tanong dito. Ayan, from hello, Manong Pipo here for Project Tiwala. May visual guide at technical specs document po ba na available online? Kung
na paano eksaktong tamang itsura daw po ng palay para anihin. Ayan, so may binigay po na information si Kapalay Minard, ayan, maaari daw na gawing basehan yung presentation tungkol sa pamamahala ng ani. So punta lamang po sa www.pinoyrice.com. Ayan, nasa comment section po yung link na binigay ni Kapalay Minard para po dun sa visual guide para sa ating mga kapalay at mga karadyo agri. Eto, so mula naman sa RCEF Extension Program Facebook page, medyo ayun, from Kapalay Irma Bacolod Amerna. Yes nga po, pag nalaman namin na mahal ang palay, nagdadasal kami na makahabol. Sana yung aanihin namin. At eto pa po, eto siguro ilan sa mga insights kanina ni Kapalay Irma. Ayan, magaan na po ang palay. Ayan, based from the experiences po mismo ng ating mga kapalay, ay so yun yung ilan sa mga indications na maaaring na late or napaaga po yung pag-harvest po ng ilan sa ating mga kapalay at karadyo agri. Maraming salamat po for sharing, Kapalay Irma. And eto po from Kapalay Girly Franco, watching from Municipality of Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Maraming salamat po sa pagtutok. At ayun, from DA Filmec Facebook page naman po, from Kapalay Chicks Jacinto, hello, from Licab, Nueva Ecija. Maraming salamat sa pagtutok. And another one from Kapalay Michael Tabago. Shout out po sa Sama-Saka Organization ng Barangay Calabasa, Gabaldon, Nueva Ecija. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong pagtutok. Ayan. Kapalay Arnold, baka po meron po kayong mga gustong batiin or i-shout out po yung mga kasamahan po ninyo sa inyong trabaho, ang inyong pong family at friends po. Yes po, binabati ko po ang buong pamilya ng Phil Rice. Salamat sa opportunity na ibigay natin sa ating mga magsaka para magkaroon sila ng dagdag kaalaman Yes patungkol po. sa tamang pagpapalay. Yung Comrev group namin, yung aming DevCom group, and of course, yung development by Doc K as our Deputy Director, as sa Yes. research, si Doc Jim, and of course, our Executive Director, Doc John Silileon. So thank you po. Gusto ko lang liwanagin sinasabi ni Ma'am kanina. Totoo yun, yung pag-late yung Yes. pag-harvest, gumagaan talaga yung timbang ng palay. Kaya mas magandang mag-harvest ng fresh, mas mabigat. Opo. Kaya kapag too late, parang malaki rin nabawasan sa in terms of weight. So, Okay. yun lang po, salamat. Yan. Thank you po for the additional information ng Kapalay Arnold. Ayan, may pahabol pa tayo mula sa Phil Rice Facebook page from Kapalay Jomelyn Castillo Mutya. Hello po, sabi niya. Maraming salamat sa pagtutok. Ayan, so muli po maraming salamat, Kapalay Arnold, sa mga naibahagi po ninyong information tungkol sa kahalagahan ng tamang timing or tamang panahon sa pag-aani po ng ating mga pananim na palay. Sabi nga po niya kanina, ito yung exciting part. Sabi nga, narito na tayo sa exciting part kapag po tayo ay aani. But syempre napakahalaga po na malaman po natin kailan po ang tamang timing at marami po tayo mga kailangan na i-consider para po masiguro natin na hindi po tayo late and at the same time, hindi rin po tayo masyadong maaga dahil either way po ay magkakaroon ito ng hindi magandang epekto or meron po siyang not so good effect sa kalidad, syempre ng ating mga aanihin that would follow po sa ating kikitain at gayon din po sa mga consumers ay may hindi rin po magiging maganda in terms ng quality po ng ating mga bigas. Yun. So, maraming salamat po. At syempre, mag-proceed na po tayo sa ating Palay Tanungan segment. Bago po tayo magtungo sa ating Palay Tanungan ngayong araw, syempre po, sagutin po muna natin yung ating naging Palay Tanungan last time. Mula po sa tanong na tama o mali, kapag pinagsama-sama ang nasasayang na bigas sa isang taon ay umaabot sa mahigit 250 milyong metriko toneladang bigas at maaari sana itong makapagpakain ng higit 4.6 million na Filipino kung hindi po ito nasayang. So ang sagot po natin dito ay tama. Yan. So ito po ang ating namang tanong. Para po sa ating Palay Tanungan na segment po ngayong araw. So ito-type lamang po ninyo sa inyong mga cellphone ng DZDJ space, pangalan, space, bayan at ang inyo pong sagot sa 0917-111-7425.
0917-111-7423. Again, DZDJ space pangalan space ang inyong bayan at ang inyong sagot sa 0917-111-7423. Ayan, so para po sa ating palay tanungan ngayong araw, tama o mali? Kapag nahuli ang pag-aani, maaaring malagas ang butil at bumaba ang ani. Yan. Ulitin ko po para sa mga nakikinig sa ating 90.1 FM na broadcast channel, tama o mali? Kapag nahuli ang pag-ani, maaaring malagas ang butil at bumaba ang ani. So, ito-text lamang po DZDJ space, pangalan space, ang inyo pong bayan at ang inyo pong sagot sa 0917-111-7423. So, ang una pong 5 makakasagot ay mananalo po. Siyempre, ibabatiin po natin sa ating susunod na kwentuhan. At siyempre, kasama din na rin po sa raffle upang manalo ng exciting prizes. At siyempre po, i-announce po natin yan dito sa ating himpilan, mga kapalay at mga ka-Radio Agri. Ayan. So, para naman po sa ating public service announcement, ayan, mga kapalay at ka-Radio Agri, narinig nyo na po ba ang Palay Check System? Isa po itong science-based na gabay mula po sa Philippine Rice Research Institute para sa tamang pamamahala ng palayan. Mula po ito sa paghahanda ng lupa hanggang sa pag-ani. Sa pamamagitan po ng mga tinatawag natin na key checks o mahahalagang hakbang, natutulungan po natin ang ating mga magsasaka na maiwasan ang sayang sa gastos, mapataas ang ani, at masiguro po na maganda ang kalidad po ng ani ng kanilang mga palay. Ayan, para po sa iba pang mga katanungan, ayan, pwede po kayo mag-text sa 0917-111-7423. Gayon din po, i-follow nyo na rin po ang mga Facebook pages ng DA PhilRice, DA PhilMec, RSF Extension Program, at syempre ang Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. At para po sa mga shoutouts, concerns at comments ng ating mga ka-Radyo Agri, ang atin pa rin pong call and text hotline dito sa ating himpilan ay 0962-119-7445. At muli po, maaari po ninyong mabalikan na mapakinggan ang Palay Bida sa Radyo Agri episode po natin ngayon tuwing Sabado 2 to 3 in the afternoon sa ating 90.1 FM channel at sa atin din pong official YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM. Ayan, so sa ngalan po ni Kapalay Minard Pagaduan, ako po ngayon nakasama ngayong araw, Badette mula po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito na po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Palay Bida sa Radyo Agri. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM Philmec, kasaganaan para sa bayan.